Okay guys, sa panibagong video na naman po tayo at mag-change oil na po tayo, no? After natin mag-ride. Kasi naka-almost base sa ating record, naka 1,200 kilometers na po tayo. Ang bilis ng panahon. So, check lang natin yung sukat dito. Kalimutan ko lagi yung sukat dito. 17 yata. 16. Ang 17. Lagi ko nakakalimutan. 17 po ang 17 to alam ko So yun, ito yung ating Honda CB150X. At mag-change oil na po tayo ulit. 17. Yun, ito 17 po ito. Yan, so mukhang okay naman na ito medyo malamig-lamig na. Nanlangis po ito nung dito sa ating kadena. Yun, papunta po sa left, no? And 17 gamit po tayo ng socket wrench. So overnight drain po ito, and then tomorrow na tayo magsasalin, tapos sabay linis na po sa atin ng bago natin siya takpan ulit. Okay. Yun. Ayan. Yan na po yung naging langis or yung naging kulay or texture. Tipa texture. Ayan. So Honda CB150X change oil po Ayan So papalitan na langis to, and then after mapalitan na langis, syempre papahinga na ulit natin or tawag ito yung i-stack ulit po natin, no? Ayan, sakto lang po yung init niya, no? Kasi nakapagpahinga po siya almost mga 2 hours din siguro, no? Ayan. So ito po yung ating Honda CB150X. Ayan. Change oil po or mag-drain po tayo ng langis ngayon. So, update ko po kayo by tomorrow after natin siya ma-drain all day. Ito guys, dahil nakapag overnight, 1 day na drain tayo ngayon, which is April 19 na, no? Kahapon April 18. So, kakabitan natin yung pinaka drain plug bolt nya. Ito po yun, no? So, ito yung nakuha natin sa magdamag. Patabi na po natin yan. Punasan lang natin ng para make sure po na wala siyang sabit. Ayan. Ayan, malinis, no? Sure tayo na malinis talaga siya. So, syempre size ng flange niya is 17mm. 17 po. Lagyan natin pinaka drain plug bolt niya. So, kung higpitan, papunta sa right, no? Yung pagluwag niya is papunta sa left. Ito naman, papunta sa right. Right na po tayo. So, sa pag-ipit niyan, arali lang, yung sakto lang. Yun. Tapos ito po yung pinaka oil cap nya, no? So gamit lang po tayo ng basahan, tapos kasi medyo maigpit siya. So gamit lang po tayo ng basahan, tapos plies, busan ng konti. Yun. Pag lumuwag na siya, all goods na, no? So maglalagay po tayo is 1.2 po, no? Punasan lang po natin siya. Ayan. Tapos yung ating pinaka embudo, no? Ayan.
Yan, napakalaking bagay po ng ganitong klaseng embudo. Kaya lang, sabay po yung nakamagandang pwesto niyan. Actually, pwede na dyan, ano? Kaya lang po, napunta na magandang pwesto. Ayun, ito pala guys sa pinaka-kabilang side. Ayun guys, so ito magandang pwesto siya, no? So lagay na po natin yung 1 point or yung 200 ml para, sorry. So 200 ml ito po. Lagay natin siya. So una po is 200. Ayan, lagyan na natin siya, no? So after 200 ml, ito na po, sunod natin yung 1 litro na. So at gamit ulit tayo ng Valvoline Champ 40. Valvoline Champ 40 po, ano. Ito yung ating nabili pa nun. Isang box. Malaking bagay na rin pang change oil natin. So budget meal change oil na magandang klase na rin kasi Valvoline. So, yun ang ginagamit po natin pang change oil sa ngayon. So, siguro yung polysynthetic gamit natin pagka if ever siguro maabot na sa 50,000 or pag naubos na natin to. Ganun siguro gagamitin natin, no? Pero for now, ito po muna, no? So, again, Valvoline Champ 40, no? 20W50 PSG po yan. Jaso MA2 or 4-stroke na po to, no? Yan. So guys, nalagay natin halos yan. Bawat patak niya, mahalaga bawat patak niyan guys. Magsisilbing protection, no? Sa loob ng ating makina. Napakalaga po niyan. Ayan. Tapos after po niyan, tatakpan na natin po siya ulit. All goods, no? Ayan. Valvoline Champ 40. Ayan. Takpan na po natin ulit siya, no? So, punasan lang natin itong pinaka-ano niya.
So, konting ipit lang po ng konti. Ayan, ayan siya. Kasi may rubber seal naman po yun. So, sure tayo dyan. Hindi siya maglilip. Okay, so yun. Thank you for watching po, ano.